Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang agarang tulong para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Pag-inspeksyon ng mga mahalagang infrastruktura sa Western Visayas iniutos sa Disaster Council dahil sa posibleng pinsala mula sa lindol. Department of Health nangakong papalawakin ang zero balance billing at benepisyo ng PhilHealth. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pakikiramay sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa probinsya ng Cebu noong Martes ng gabi. Sa isang mensahe sa social media, sinabi ng Pangulo na ipinapanalangin niya ang kaligtasan ng mga nasaktan at naapektuhan ng lindol. Tiniyak ni Marcos Jr. na agad na magpapadala ang gobyerno ng tulong sa mga nasalanta. Sinabi niyang nasa mga apektadong lugar ang mga cabinet secretary para mag-abot ng tulong at suriin ang pinsalang dulot ng lindol at mga aftershocks. Nanguna ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa disaster response ng gobyerno, kabilang ang tulong medikal, pagpapadala ng pagkain at ayuda, pagpapanatiling ligtas ng mga infrastruktura at search and rescue. Nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat na maging alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad. Samantala, bubuksan ng gobyerno ang programang Benting Bigas meron na sa mga bayan sa buong Visayas na tinamaan ng lindol. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., magtatagal ng isang buwan ang programa para makabili ng murang bigas ang mga residenteng bumabangon mula sa epekto ng kalamidad. Inaalam pa ng Department of Agriculture ang lawak ng pinsalang idinulot ng lindol sa agrikultura sa rehiyon. Gayunpaman, tiniyak ni Q. Laurel na sapat pa rin ang supply ng pagkain. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumama ang magnitude 6.9 na lindol bandang 9:59 p.m. noong Martes, September 30. Nakita ang sentro ng lindol 21 kilometers sa hilagang silangan ng Bogo City sa Cebu. Iniutos sa mga Disaster Risk Reduction and Management Council sa buong Western Visayas na inspeksyonin ang infrastruktura sa kanilang lugar matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol at mga aftershocks ang Cebu at halos buong rehiyon. Ayon kay Civil Defense Director for Western Visayas, Raul Fernandez, pinatitiyak niya ang estado at katatagan ng mga infrastrukturang tulad ng tulay, kalsada at mahalagang pasilidad. Aalamin din ang lawak ng pinsala at kung kailangang kumpunihin or abandonin ang mga naturang istruktura. Ito'y anyay para mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Samantala sa Iloilo City, idineklarang safe for occupancy ang City Hall kasunod ang pag-iinspeksyon para sa posibleng pinsala ng lindol. Sinuspindi naman ang klase sa mga public at private school para ma-inspeksyon ang mga pasilidad ng mga paaralan. Nanawagan din si Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa mga may-ari ng naiulat kung may mapapansin na anumang pinsala sa kanilang mga establishmento. Patuloy naman ang pag-iinspeksyon sa provincial capital ngayong araw kung saan may nakitang malaking bitak mula sa una hanggang ika-6 na palapag. Inirekomenda ni Iloilo PDRRM Office Chief Alfonso Baldonado III na ipakansela ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa hapon, lalo na't kritikal na panahon ang unang 24 oras matapos tumama ang lindol o ang mga aftershocks nito. Iniutos rin ni Governor Arthur Defensor Jr. sa mga alkalde na ipasuri ang mga mataas na gusali sa kanilang nasasakupan, gayon din sa mga paaralang hanggang 3 o 4 na palapag ang taas. Nangako ang Department of Health or DOH na palawakin ang mga benepisyong ibinibigay ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth.
Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilaan ang dagdag na 60 billion pesos ng pondo sa ahensya sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Sa ginanap na hearing ng Senate Committee on Finance Subcommittee on Health, ipinakita ni Health Secretary at PhilHealth Board Chairman Teodoro Herbosa ang mga plano ng DOH upang palakasin ang healthcare coverage. Isa pa sa mga plano ay ang pagpapataas ng benepisyo sa mga sakit na pangunahing sanhi ng pagkakamatay ng mga Pilipino gaya ng sakit sa puso, diabetes, hypertension at cancer. Kasama rin dito ang misyon ng PhilHealth na panatilihin ang Zero Balance Billing or ZBB policy upang tiyakin na hindi na makakaranas ng problemang pinansyal ang mga pasyente sa pampublikong ospital. Sinabi ni Herbosa na balak ng DOH na isama sa ZBB policy ang mga major provincial at city government hospitals. Nakatakdang magpasa ang ahensya ng kanilang detalyadong roadmap sa Senado sa katapusan ng taon. At sa balitang pangkalakalan, nagbigay ng paalala ang Department of Tourism sa mga turista na maging alerto at alamin ang kalagayan ng kanilang destinasyon bago bumiyahe. Kasunod ito ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Bogo City, Cebu noong Martes. Sa kanilang public advisory, sinabi ng DOT na may ilang tourist sites ang isinarado habang patuloy ang ginagawang safety inspection sa mga lugar. Bukas naman ang mga opisina ng ahensya sa pagtugon sa pangangailangan ng mga turista at tourism stakeholders. Sa mga turistang kailangan ng tulong, available ang mga contact details ng DOT na makikita sa inyong screen. Patuloy ang DOT sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang alamin ang kaligtasan sa mga kalsada at tulay, maging ang mga epektadong tourism establishments at mga empleyado nito. Samantala, nag-deploy ang Department of Energy or DOE ng kanilang Task Force on Energy Resiliency Team sa mga probinsya na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Sa ginanap na Commission on Appointments deliberation sa kanyang ad interim appointment, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mabilis na tumugon ang kanilang task force matapos ang coordination sa iba pang ahensya ng pamahalaan at ilang kumpanya. Naitalaan niya sa Masbate ang mahigit 1,145 na poste ng kuryente na tumumba dahil sa malakas na hangin na dulot ng pagkakawala ng kuryente sa maraming lugar sa probinsya. Samantala, nagpadala na rin ang DOE ng grupo sa Cebu kasunod ng nangyaring 6.9 magnitude na lindol kinagabihan sa lugar. Tiniyak ni Garin na patuloy ang ginagawang rehabilitation ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Eksaktong 85 araw na lang ay Pasko na. At ating alalahanin na sa gitna ng kalamidad, ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan ang ilan sa mga mensahe na ating isipin sa darating na Kapaskuhan. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.